So mga bagay na kailangan mong gawin, i-apply sa isang relasyon upang mag-worry, matakot, o kabahan ng isang lalaki na mawala ka sa buhay niya. Okay, uso pa ba to? Sa mga subscriber natin dyan, mga kamamay, meron pa ba sa inyo na lalaki ang natatakot na mawala ka? Siguro konti na. Okay, sige. Kung wala na masyadong lalaki na natatakot na iwanan kayo, malamang sa malamang, kailangan yung malaman ng mga bagay na ito. Sa video ito, mga kamamay, pag-uusapan natin, isi-share ko sa inyo ang mga kailangan yung gawin upang muling manumbalik ang takot ng isang lalaki na mawala ka sa kanyang buhay. Okay? So, wag natin masyadong patagalin ito, mga kamamay. Ano ba yung unang dapat yung gawin para matakot ang isang lalaki na mawala ka sa kanyang buhay? Huwag mong gagawing mundo ang isang lalaki. Tandaan niyo, mga kamamaya, kahit anong tagal yun na sa inyong relasyon, wag mong gagawing mundo ang isang lalaki. Kamamay, anong ibig mo sabihin gagawing mundo? Ang ibig ko sabihin, huwag ka palaging didepende sa kanya. Sa lahat ng bagay sa mundo, huwag ka dapat laging didepende sa kanya. Yung saya mo, yung mga bagay na dapat mong gawin, huwag laging nakadepende sa kanya. Sapagkat kapag ka nawala yan, kapag ka nag-away, nagkatampuhan kayo, iniwanan kanya na nagtaksil, malamang sa malamang, durog ka dyan. Okay? Hindi mo kayang tumayo. Hindi mo kayang mag-survive ng mag-isa kapag kaganyan. Napaka-sobrang sakit. Kapag ka ang isang lalaking minahal mo at ginawa mong mundo ay ginagawa kang saktan, nagawa kang iwanan, nagawa kang ipagpalit, nagawa kang lokohin, wala nang masasakit pa. Ang akin lang dito, mga kamamay, kaya ayaw kong gawin yung mundo ang isang lalaki sapagkat hindi ka makakabangon kapag ka iniwanan ka niya. Pero kung ginagawa mo na maging masaya pa rin, kahit na may partner ka, kahit may asawa ka, kaya mo pa rin maging masaya sa mga kaibigan mo, sa mga mahal mo sa buhay. Matatakot ang isang lalaki, mga kamamay, na mawala ka. Sapagkat nakikita niya na may ibang tao na nagpapasaya sa iyo. Na in case na magloko siya, merong ibang tao na po pwede kang makipagmingle, na po pwede mong hingaan ng oras para aliwin ka. So ang isang lalaki mag-iisip, magtatanong sa kanyang sarili na pwede ka bang iwanan? Magtatanong sa kanyang sarili na hindi ka dapat pala iwanan kasi merong mga sasalo sa iyo. Lalo na kung may mga kaibigan ka dyan na tumatawa ka kasama sila, malamang sa malamang, malaki ang puntos mo kapag kaganon. Kaya mga kamamaya, ako nagsasabi sa inyo, huwag niyong gagawing mundo ang isang lalaki. Kaya huwag kayong didepende sa kanila. Kaya sinasabi ko palagi sa inyo, maghanap kayo ng racket Maghanap kayo ng trabaho ng sideline kahit papano. Kasi pag nagkahiwalay nga kayo, niloko ka ng isang lalaki, tigil din ang suporta, tigil din ang biyaya. Kawawa rin kayo, lalo na kung may anak kayo, di ba? Kaya mga kamamaya, huwag palaging gagawing mundo ang isang lalaki. So number 2, huwag pabayaan ang sarili at ang katawan mo. Lagi ko sinasabi ito, mga kamamay, sapagkat dyan dumidepende ang isang lalaki. Kung nag-aayos ka, kung maganda ka pa rin sa kanyang mga mata, malamang high value ka dyan. Malamang hindi ka niya hahayaang mawala sa kanyang buhay. Pero kung kabaliktaran nito, bukod sa umiidad ka na, hindi ka pa nag-aayos. Lagi ko sinasabi niya sa ating mga subscriber na kahit kayo ay matatanda na kahit kayo ay mga senior na, huwag niyong kalilimutan na mag-ayos ng inyong sarili. Meron nga ako nakikita minsan sa daan, akala ko mga mga 40s, pero nung tinanong ko, mga senior na pala. Okay? So, hindi ko agad nahalata na matanda na. Kasi nga, palaging nag-aayos, self-improve, at ako ay humahanga sa mga babaeng ganon. Okay? Naalagaan ang sarili, ang kutis, ang itsura. Natutulog ng maaga. Hindi kagaya ng iba dyan. Sa pagsiselo, sa pagtatampo, okay? Lagi na nagkakandapuyat pa sa pag-i-stalk, walang tiwala sa isang lalaki. Napupuyat pa kaya ang itsura ay napapabayaan. Kaya ang itsura ay puro ang lalaki ng eyebag. Mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, alagaan niyo ang sarili ninyo kasi walang ibang mag-aalaga niyan kundi kayo. At karamihan ng relasyon, diyan nag-uumpisa ang hiwalayan. Kapag ka hindi kayo nag-ayos, dahil sa kumukulubot na yung balat ninyo, dahil sa pumapangit na kayo, dahil sa nawawala ng inyong aroma at amoy,
hindi nyo naalagaan ang inyong self-hygiene, malamang sa malamang, iiwanan kayo ng isang lalaki kapag kaganyan. Maghahanap siya ng mas bata, mas mabango. Maghahanap siya ng mas sexy at mas hot. Kaya mga kamamaya, kung gusto nyo na mag-worry ang isang lalaki na iwanan kayo, make sure na meron siyang panghahawakan ng mga bagay na hindi niya makikita sa ibang tao. Okay? Kaya mga kamamaya, improve ang sarili, mag-workout, magsumba kung kinakailangan para hindi masyadong tumaba. Okay? Para hindi masyadong maging lumba-lumba. Kaya mga kamamay, ingatan ang inyong sarili. So next, huwag matakot na lumayo kapag sumusobra na siya. Tandaan niyo mga kamamaya, hindi niyo naman kailangan magtiis eh. Kung alam ninyo na hindi nagbabago yung isang lalaki, huwag niyong titiisin ang isang lalaking hindi nagbabago. Kung palagi siyang paulit-ulit na, huwag kang matatakot na lumayo. Sapagkat dyan sila natututo sa paglayo ninyo. Dyan sila natututo sa pagkawala ninyo. Iisipin ng mga yan na pwede ka palang mawala kapag hindi siya nagbago. Yung iba dyan, takot maiwanan. Kahit sila yung ginawa ng pagkakamali, takot maiwanan. Dahil daw sa pagmamahal. Hindi na nga sila minamahal ng lalaki. Paulit-ulit na lang silang niloloko. Pero hindi pa rin nila magawang lumayo. Hindi pa rin nila magawang iwanan yung lalaki. Kaya siya ang dahilan, mahal daw nila. Hindi nga kayo mahal ng lalaki. Ang kukulit nyo naman eh. Lumayo kayo para makita ng isang lalaki yung halaga mo. Hindi yung palagi kayong nandyan nakabuntot kahit na kayo ay sinasaktan. Lalo lang lumalaki ang ulo ng isang lalaki. Lalo lang tumataas ang ego ng isang lalaki kapag patuloy nyo silang tinatanggap sa mga pagkakamaling ginagawa nila sa inyo. Gusto nyo ba yon? Wala nang katapusan o hindi na matapos-tapos ang kalokohan ng isang lalaki dahil nga sa ulit-ulit nyo ng ginagawa na tanggapin siya. Pero kung sa unang bagay na ginawa nyo ang lumayo, kung kayo ay niloko, malamang sa malamang madadalayang mga yan. Malamang sa malamang habang mahal ka pa ng mga yan, dalain mo. Habang nasa inyo pa ang puso ng mga yan at naboboring lang paminsan-minsan, dalain ninyo. Okay? Huwag kayong matakot na lumayo, huwag kayong matakot na mawalan ng isang taong lagi naman kayong sinasaktan. Makakatulong yung mga kamamay para mag-worry ang isang lalaki na iwan kayo. So next, huwag niyong pagbigyan pag sobra-sobra na. Tandaan niyo mga kamamay, hindi ang ibig kong sabihin dito, huwag niyong paisahin na kapag sumusobra na. Ang ibig sabihin dito, huwag niyo siyang pagbigyan o huwag niyo silang, huwag niyo silang i-accept sa mga pagkakamali nila kapag sobra-sobra na. Kasi kapag palagi niyong pinapatawad, palagi niyong ino-okay ang lahat sa mga ginagawa niya, hindi siya matututo. Lalo na kapag sobra-sobra na, okay, na-late nang uwi. Okay lang. Sige, tanggap ko yan kasi sabi mo nga, nagkaroon lang kayo ng team building. Kinabukasan, na-late na naman ang uwi. Sabi niya, OT daw sa trabaho. Kinabukasan, na-late na naman ang uwi kasi meron daw siyang ginawa na project. Tapos kinabukasan, na-late na naman. Wala nang katapusan ang late na pag-uwi. Kailangan mga kamamay, tinuturuan nyo ng leksyon kapag kaganyan. Sumusobra na eh. Lantara ng mga kamamay ang ginagawang panluloko sa inyo. Kaya mga kamamay, kung gusto nyo na mag-worry ang isang lalaki, huwag nyo silang pagbibigyan. Kapag sobra-sobra na. Okay, ginagawa na kayong utu-utu eh. Kaya kapag ganyan, lumayo na kayo pagka ganyan mga kamamay para ma-realize ng isang lalaki na hindi unlimited ang pagtanggap mo sa kanya, na hindi unlimited ang pagpapasensya mo sa kanya. Kaya the more kasi na tinatanggap nyo sila, the more ding dumadami ang kasalanan nila sa inyo. Kasi nga, laging isipin ng mga yan, okay lang naman sa kanya kasi tinatanggap naman niya ako eh. Okay lang sa kanya na gumawa ako ng pagkakamali kasi lagi naman akong tinatanggap eh. Mahal na mahal ako noon. Kaya ang isang lalaki hindi natututo. Kaya mga kamamay, ako nagsasabi sa inyo, kung kailangan nyo lumayo para lamang ma-realize ng isang lalaki na mali siya sa kanyang mga ginagawa, lumayo kayo. Okay? Para ma-realize niya na hindi unlimited ang pasensya ninyo. So, yun lang mga kamamay, ang ilang mga bagay na kailangan nyong gawin upang matakot o mag-worry ang isang lalaki na mawala kayo sa kanilang buhay. So mga kamamay, salamat sa pagtapos ng video ito. Sana kahit paano may natuto, may natulungan, at mas marami pang makapanood ng video natin.
So huwag niyo lang sana kalimutan na pindutin ang subscribe button at mag-like sa ating video ito. So for more video and love advice, tumutok lang kayo dito sa ating channel. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.